Benta daw si Stockton laban sa Ross. Sa 50 seconds remaining na kung saan ay lamang pa rin ang Ross, sinusubukang gumawa ng 4-pointer ng Converge na instead sana ay gumawa at least ng sure ball, free ball, 2 or 3-pointer. Pero yung Converge handang isugal ang ball possession para lang makakuha ng 4 points na walang kasiguraduhan talaga. Dito ko napansin na yung Converge talaga walang end game at ang mga players walang proper decision. Nagkakalituhan. Sa katunayan, kaya naman sana nilang manalo ng Converge laban sa Ross basta tama lang pagkakabalasa. Si Mikey Williams sa remaining 4 minutes di na nakahawak ng bola. Si Stockton naman na sinubukan ng 4-pointer sabay ngiti na hindi niya naipasok kasi alam niya talaga na hindi naman papasok kaya na airball na lang tuloy. Sa kaka-attempt ng 4-point shot ng Converge, natapalan ni Tiongson si 1GDL. Grabe ang lalim na ng lineup ng Converge. Sa katunayan, mas malalim pa ang lineup nila kumpara sa Ross. Pero pagdating sa hard work, fast pacing, walang nakakatalo sa bilis ng Ross. Kaya nga nag-3 guards ang Converge sa kanilang first unit. Tanging strategy nila, bilisan ng opensa, takbo lang ng takbo. Kasi kaya naman nilang i-maintain ng lead. Nagmamature na talagang Ross kasi nanatili silang composed hanggang sa dulo kahit nakakahabol ang kalaban. Sa palagay ko, hindi naman siguro benta si Stockton. Sadyang hindi lang niya naipasok. Actually, maganda naman talaga nilalaro niya dyan, averaging 16 to 17 points per game. Sa palagay nyo, benta ba talaga si Stockton para umano finally ma-trade na siya? Isa na namang franchise ang nagkakagulo dahil sa issue ng umano'y pagtotolerate ng tinatawag nilang Nepo Baby sa isang team. Hindi po ito Phoenix. Kay Snowbadua, nagkakaroon daw ng matinding tensyon at Titan Ultra Management sa pagitan po nito ng isang anak ng may-ari at yung team manager. Ang team manager kasi na to, may anak na dating nakapaglaro sa MPBL na ngayon biglang niline up na lang nila sa PBA. So dahil anak siya ng team manager, kaya diretsyo nasa VIP seat. Kilala nyo bang player na to? Si James Martinez, 39 years old, 5'9 shooting guard. Actually, since 2011 pa to sa PBA, kinuha siya ng Hinebra sa PBA draft 2nd round overall pick. Hindi nga lang nabigyan ng break kaya hindi masyadong nakilala sa PBA. After sa PBA, since then sa MPBL na siya unti-unting nadidiskubre hanggang sa naging parte ang kanyang ama sa Titan Ultra campaign na siyang papasok na nga sa PBA. Kaya last year, pasok din agad si James Martinez sa lineup nila. Hindi nga lang masyadong nagagamit under kay Coach Cardell. Isa din sa mga dahilan kaya umano pinalitan si Coach Cardell ni Renzi Bahar para magkaroon ng playing time ang kanyang anak. At nakikita nga nila na parang walang may tutulong sa team, walang progress, hindi hustle player, hindi siya talaga pang PBA. At least sa ngayon, baka pwede nating sabihin na iba talaga sa PBA. Ang daming guards na sobrang bibilis at versatile na shooting guards. Kung sasabihin natin na baka late bloomer lang, 39 years old na po kasi, medyo malabo na maging fast-paced hustle player. Kaya maintindihan mo talaga kung bakit galit na galit ang mga owners ng Titan. Dagdag pa ni Snowbadua, ang Titan Ultra naghahanap talaga ng totoong kompetisyon. Wala lang tiyempo. Hirap silang makakuha ng players na calibrated maliban kung matatapatan nila yung budget ng Converge. Gusto nilang maging kagaya ng Rain or Shine na maging malakas na independent team. At para ma-achieve yan, kailangan nila muna pagdaanan ng sobrang dami ng pinagdaanan na ng Rain or Shine at magkaroon ng core na productive pati mga players. So ano pong silbi ng anak ng team manager kung halos below average lang kanyang skillset? Ito lang naman ang dahilan kaya sobrang gulo daw na Titan ngayon. Sabi pa na team manager na to, unahin daw muna isalpak yung pamilya niya kaysa sa pagbuo ng core. At yung isang insider pa nagsabi na nilagay na raw nila sa reserve list ang ibang nasa lineup para lang maipasok itong si James Martinez at maipromote umano ang lakas niya sa PBA. Pero sabi ng mga owner, mas magaling pa raw ang mga anak nila kumpara sa anak nitong team manager. Naku, ganito talaga ang franchise kapag marami ang may-ari. Walang standalone decision, puro engineer lahat. Paano kaya malalagpasan ng Titan Ultra ang gulong to? Sa mga susunod na araw, asahan natin na may Titan players na naman na mapupunta sa UFA list nito dahil sa nabago nilang core.